Napakahalaga po ng mga nabibigkas nating mga salita. The words that come out of our mouth, they are very, very important. At sa iba't ibang tao, iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng mga salita ang madalas na lumalabas. Pag kayo po ang tatanungin, ano ba ang mas madalas na lumalabas na mga salita sa ating mga bibig? At ano rin yung mga madalas natin narinig na salita sa mga taong nakapalibot po sa atin? This affects us, sometimes even shapes us. What kinds of words, what words comes out of the mouth, especially of a good person? Ano ba dapat yung mga salitang lumalabas sa isang mabuting tao? Lalo na siguro kung Christian, sinasabi pa niya siya believer of Jesus Christ. What kind of words should come out of a Christian, should come out of a good person? Is the focus of our message for today na pinamagatan po natin how good people speak. How good people speak. Minsan pa po tayo manalangin sa Panginoon, kaya I invite you to join me in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for tonight. That once again, you've given us the opportunity to worship you, to lift you up, and even in this place, learn from you. Sa inyo po namin sinusuko lahat ng aming mga nararamdaman. Sari-sari, Panginoon, ang mga nangyayari sa buhay ng iyong mga anak. Meron sa aming mga nababagabag, meron aming mga kasamang may mabibigat na problema, maaring meron din sa amin that are still hurting because of an offense done to them by someone. Lord, minister to your people. Touch your people even right now. And we just invite your Holy Spirit to move powerfully and mightily in our midst as we listen to your messenger deliver the word of the Lord. As we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. How good people speak. How good people speak. Beginning with this one. Good people don't say dirty jokes. Amen. Good people don't say dirty jokes. Ephesians 5 verse 4. Dirty stories, foul talk, and coarse jokes, these are not for you. Instead, remind each other of God's goodness and be thankful. Nagkakaintindihan naman siguro tayo pag sinabi nating dirty jokes. Ang tawag ng marami dyan yung below the belt o mga napakasiselang mga pagbibiro na maaring sa ilang mga tao iskandaloso, sometimes even embarrassing, and yes, from the word itself is dirty. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag Christian, hindi na palabiro o hindi naman nagbibiro kasi totally the opposite. Ay iniwala tayo na dahil meron tayong personal relationship kay Jesus Christ, this relationship that we have with the Lord gives us true joy. Nagbibigay sa atin ng happiness. Pero hindi naman siguro kailangan maging bastos. That's actually the kind of word that we use when we hear somebody say an offensive, dirty joke. At hindi rin siguro ibig sabihin natin dito na good people don't say dirty jokes. Ibig sabihin, hindi na rin pwedeng magkaroon ng tinatawag na adult humor. Kasi merong such a thing as adult humor. Maaring very sensitive yung topic, sensitive yung content, pero yung delivery, hindi naman nakakabastos. Yung audience na nakikinig nung adult humor is precisely, sino? Adults. So, nagkakaintindihan. Maaring mga close friends pa to. So, nobody's taking it personally. Nobody's getting ruined because these jokes are being mentioned. Kaya I just like to be clear about that. Na hindi porkit Christian, ibig sabihin boring na. Hindi porkit Christian, ibig sabihin KJ na. Totally the opposite. Dapat pag Christian, masayahin. At hindi na nga sinasabing dapat, natural na nang lumalabas sa kanya ang pagiging masayahin. Kaya nandun din yung pagiging palabiro. You find this in churches that there are people who become so close to each other, yung biroan nila, pansin mo, mga close yan. Mga magkakasama yan sa worship team, magkakasama yan sa Bible study group, magkakasama sa flat yan. Kasi yung bonding gets us to be familiar with each other that we become comfortable joking with one another. Hindi rin natin issue dito yung nakakapagbanggit ng jokes halimbawa concerning sexuality, concerning hygiene, or any of these very sensitive matters. Ang issue, delivery, content, timing, and appropriateness. Kasi halimbawa, ang daming mga batang narariyan, magdi-dirty joke ka. Then, mentioning these jokes, signal dun sa bata na okay lang maging bastos. So alam natin, you don't do that in front of children kasi that will ruin their development as a child.
Kaya kahit halimbawa sa television, di ba may mga palabas ngayon, dinalagay na nila. May mga pambata, meron halimbawang dapat may parental guidance, and so on. Pero lalo na siguro pag ikay nakakilala kay Lord, pag ikaw ay nagiging mananampalataya, pag nagkakabastusan na, pag may nababastos na, yan pa isa. Minsan merong mga very dirty jokes that are at the expense of someone else. Kadalasan kung sino yung absent. Halimbawa sa tropa, halimbawa sa grupo, kahit pa nga minsan sa church, magkakasama sa worship team, magkakasama sa ministry, hindi mo masabi yung ganung biro pag present si person A o si person B. Pero pag nawala at umabsent siya, ayun na, nababanggit ang mga dirty jokes at the expense of someone else. Sana nga, hindi makarating sa kanya. Yung mga ganyan mga bagay, magugulat ka, nalalaman din. And then, the other person will get offended. Kasi, binabastos na pala siya nung mga itinuring din niyang mga kaibigan, kasama sa church, kasama sa trabaho, sa mga ganyang mga pagkakataon. Kaya halimbawa, kahit hindi ikaw yung subject matter, pero yung biruan, may nababastos na, nagkakabastusan na, ito dapat ang objective ng good person. Huwag sumali sa usaping nakakabastos. Huwag sumali sa usaping nakakabastos. Pwede ba natin basahin yan together? Aloud, please. At kung maaari, sabihin nyo sa mga katabi ninyo, huwag sumali sa usaping nakakabastos. Halimbawa, jokes for instance that deals about a very sensitive aspect of a person's life, that has to be handled very carefully. Kahit yung mga comedian, yung mahuhusay na mga comedian, minsan nasi-censor ng MTRCB kasi meron talaga mga subject matter na kibibigat. For instance, I can still remember when Vice Ganda did this joke about Jessica Soho in, I think in his concert. Na kahit it was in the context of his concert, na kahit alam mo naman ito a part of his script, and it was done for the people who paid for his tickets. Kaso yung concert na yun, may YouTube na kung saan nakarating, and people who respected Jessica Soho were really offended by that matter. For sure, lalo na pag nakilala mo si Vice Ganda, parang hindi naman niya siguro sadyang mambastos ng ganong kalidad na tao, but somehow, nangyari yun kasi sensitive yung subject matter. I think it was about rape. No, about women getting raped na napasok dun sa joke and yung personality pa ni Jessica Soho. So you don't want to dwell on those murky waters. Kaya pag halimbawa, lalo na hindi mo naman carry yung mga ganyan mga bagay, ano dapat ang gawin? Huwag sumali sa usaping nakakabastos. Dahil ang ginagawa mo sa kapwa-tao mo, tiyak, babalik din sa iyo. Ano pa? Good people don't say harsh words. Yeah. Good people don't say harsh words. Can everybody say that with me, please? Harsh. Ito pa, sabihin nyo, ang harsh-harsh mo. Yeah. Practicein natin at sabihin nyo sa inyong mga katabi, ang harsh-harsh mo. Yeah, harsh-harsh mo. Proverbs 15 verses 1 to 3. A kind answer suits angry feelings, but harsh words stir them up. Words of wisdom come from the wise, but fools speak foolishness. The Lord sees everything, whether good or bad. So may mga very harsh words. Kahit minsan totoo. Alam niyo ba yung, minsan may narinig ako sabi, ang mga sinasabi ko lang naman yung totoo. Oo nga. Pero hindi porket alam mo yung totoo, dapat mo rin siya laging sinasabi. At kung kanino mo rin ito sinasabi. At kung paano mo rin ito sinasabi. For instance, for some people, they would like to use yung itsurang physical to say things concerning other people. For instance, yung pagiging mataba, yung pagiging payat, yung pagiging pango, pagiging maitim, pagiging kulot, pagiging lagas ng buhok, at kung ano-ano pa. Lalo na Filipino humor is about physical defect. Kaya karamihan ng mga naging mahuhusay na comedian in the Philippines started out na ini-emphasize yung what many people would think and feel to be a physical defect. Kahit pa nga siguro pag nag-isip ka na ngayon ng malalim at dahil mas matalino na mga tao ngayon, bakit kailangan maging katawa-tawa yung kung ano man yung tinuturing na ibang mga tao na physical defect? But that is how Filipino comedians begin their careers, starting in the 60s all the way even to the present time. Kaya for instance, pag sinabi mo ay de las alas, ano ibig sabihin? Mahabang baba.
Pag sinabi mo, halimbawa, sino ba to sa Itbulaga? Si Pambansang Ilong, si Alan Kay. O, yun na nga. Diba? Kaya nagkaroon siya ng career dahil nga sa yung ilong niya, pambansa. Sakop daw ang buong bansa sa laki. At si Dolphy, nung panahon siya'y payat. And the list goes on. And the list goes on. Bagamat ang mga pinag-uusapan natin ay mga comedian na tinanggap na nila na yung mga ganong klaseng mga bagay sa pagkatao nila ay naging source of their fame and wealth, pero naging license tuloy ito sa maraming mga tao na pag nakakita ng mahaba-baba, asa rin ito. Pag nakakita ng pango, kapintasan ito. Yan na lagi ko sinasabi. Ba't kailangan maging kapintasan na ikay pinanganak na hindi matangos ang ilong? Dahil kasi sinabi ng kultura, sinabi ng pop culture, sinabi ng komedyante, sinabi ng kung sino-sino. Dapat ang mga tao, pag nakita kung ano yung kanyang panlabas, ito ipinagpapasalamat sa Panginoon. Kaso nga lang may mga kamag-anak tayo na harsh. Meron tayo mga uncle na harsh, mga aunting harsh, minsan magulang kapatid na harsh na kumagpintasan sa isa't isa. Kaya pag tayo nagiging mabuting tao, isa raw dapat na nangyayari sa atin, nagiging mabait ang paninilita natin sa iba. Basahin natin muli yung Proverbs 15:1-3. A kind answer soothes angry feelings, but harsh words steers them up. Words of wisdom come from the wise, but fools speak foolishness. But fools speak foolishness. Kaya pag halimbawa may nagsabi, nakapintasan na pagiging maitim mo, o pagiging pango mo, pagiging mataba mo, pagiging payat mo, pagiging kalbo mo, pagiging kulot mo, o kung ano pa man, nasasabihin na ibang kapintasan mo, isipin mo lagi, they're the foolish people. They're the foolish people. At wag tayo sumali sa ganung mga bagay. Let us not use words that demean others. Wag tayong maging harsh. Everybody say that with me. Wag maging harsh. Kaya kinabukasan, pagpasok nyo sa inyong mga opisina, sama mo na dyan pati ibang mga lahi. Minsan guilty tayo dyan. Pag dumadaan na limbawa ang Aprikano, ang ibang mga lahi, ganyan, nangangamoy sila. Ang mga nababanggit nating word, kaya babantot nila. Napakaraming mga Pilipino, minsan sinasabi, ayoko sumakay ng metro kasi yung amoy. Para namang nagtatawa siya. Para namang nagdi-deodorant din siya. Meron tayong mga nababanggit sa ibang lahi. Pag sila magkasama, nababanggit nila laban din sa atin. Diba, they hate our bagoong, they hate our tuyo, at kung ano-ano pa. Pero yung tumatalinong tao, yung tao nagiging Kristiyano, mapapansin mo, hindi siya nagiging harsh sa kapwa-tao. Kahit pa nga minsan, totoo. Kahit pa nga minsan, totoo. Good people don't say irresponsible talk. Good people don't say irresponsible talk. Ephesians 4:29 says, when you talk, do not say harmful things, but say what people need. Words that will help others become stronger. Then what you say will do good to those who listen to you. Tulad na nabanggitin natin kanina, kahit pa nga alam mo yung totoo, pero ikaw ba dapat ang magsabi nung katotohanan na yon? Baka dapat magulang mo yon, baka dapat kapatid mo yon, baka dapat leader mo sa church. At kailan mo ba dapat sabihin yun? Ready ba siya ngayon? I always say this to people, maging sensitive. Magpipreach siya, mag-worship lead. Kailangan ba ibigay yung bad news bago mag-worship lead? Kailangan ba ibigay yung bad news bago mag-preach? I give this an instruction to many of our people. They know I'm preaching. Let's say, for instance, tonight. If there's bad news, tell it to me afterwards. Nang hindi yung buong message, clouded na ng bad news. Kasi syempre, tao ka lang, apektado ka. Mag-e-exam yung anak mo, papagalitan mo. Yung asawa mo, alam mo mag-a-apply ngayon ng lisensya, dun mo aawayin. Yung kahit may katotohanan, meron dapat mangyari, tansyahin mo rin. Kung kailan ka didiskarte, kung kailan mo pipindutin yung nuclear missile, kung kailan mo pipindutin yung mga ballistic weapons, do not be irresponsible with your talk. Guilty minsan dito yung mga matagal nang magkakilala sa isa't isa. Sabi nga nila, yung over-familiarization breeds contempt. Yung sobrang close, mag-boyfriend, mag-asawa, mga magkakaibigan, hindi nag-iisip, tira na lang ng tira. Tapos sasabihin nila, hindi, naintindihan niya yan. Hindi nga niya naintindihan eh.
Dahil kung naintindihan niya, maghuhurmentado ba ngayon yan? Kung naintindihan ba niya, di nag-collapse yan? Ba't kung ano mga pinost niyan ngayon sa Facebook at kung san-san pa? Kasi ibig sabihin, you were irresponsible with your talk. It's not just having the truth. It's knowing when to say the truth and knowing how to say the truth as well. Kahit sa mga preachers, when you read the Bible from Genesis all the way to Revelation, there's so much to preach about. When you would like to discuss so many topics, so just so many topics to share. Pero bakit may mga preachers, pareho lang naman yung topic na preach ni preacher A, ni preacher B. But nung preach ni preacher A, paglabas mo, ang bigat ng kalooban mo. Same topic. Tapos preach naman ni preacher B, pinakinggan mo, paglabas mo, may kapayapaan ka. Kasi it's not just about having the truth. It's being able to realize that you should be responsible in giving that talk, in giving that truth. Very important yan. Isipin nyo lagi, may alam kang isang bagay. Pag sinabi mo ba kay tatay mo, ano mangyayari sa kapatid mo? Pag sinabi mo ba sa asawa niya, ano mangyayari sa marriage nila? Pag sinabi mo ba kay pastor, ano mangyayari sa ministry nila? Nag-iisip din pag may time. Iniisip din na pag binukam yung bibig mo, ano ang magiging dulot nito sa kapwa-tao. Very important. Walang kakwenta-kwenta yung pagsali sa isang relihiyon na ang ending naman nito, hindi ka nagiging isang mabuting tao. Walang kakwenta-kwenta na isang mahusay na preacher, o mahusay na singer, o mahusay na leader sa isang ministry, pero ang pangit naman ng iyong ugali. Na dahil sa iyong ginagawa, imbis na nabubuo, ang tao ay nasisira. Ang tao, imbis na naghihilom, ang tao ay nasasaktan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magre-rebuke, hindi ka na magko-correct dahil kasama naman yun sa ministry, sa preaching, sa teaching. That's part of it, that we rebuke, correct, teach people. However, we need to learn this. Huwag basta-basta magsasalita kung sa pagsasalita hindi makakabuti. Again, I repeat. Huwag basta-basta magsasalita kung sa pagsasalita hindi makakabuti. Ano pa po? Good people don't curse. Good people don't curse. Romans 12:14. You bless and do not curse. You bless and do not curse. What does this mean? It means this. This means that we don't desire bad things to happen to other people. Even those we do not like, even those who have hurt us, have offended us, we do not wish them harm. Kaso natitempt tayo dyan. Pag halimbawa, nag-apply ka sa isang trabaho, hindi ka tinanggap. Okay na sana nasabihin na it's their loss. Okay na dun eh. Kaso ang sinabi mo pa, magsasara rin kayo. Malulugi rin ang negosyo ninyo. Okay na yung it's their loss eh. Pero yung ramdam mo yung hapde, yung pait na gusto tuloy maghigante. Bakit ba may mga taong ganon? Bakit ba may mga tao na nagko-curse? Halimbawa, brinake ka nung boyfriend mo, brinake ka nung girlfriend mo. Sapat na sana yung magsisisi din siya. Kaso hindi, ang sinabi mo ay, maaksidente rin siya. Malalaglag din ang eroplano niya pag lumipad siya. Pero mo curse yun, tapos dinamay mo pa yung lahat ng kasama dun sa eroplano na wala namang kinalaman dun sa pagbe-break sa'yo. Kasi ganon, ang hapde, gustong naghihigante, na wala nang pakialam sa repercussions, sa consequences, na kahit pa nga na may ibang masasaktan. That is why you must be careful in giving people such words. And as believers, as Christians, ano daw ang command ni Lord sa atin? Bless, do not curse. Ano sa Pilipinas, o kahit pa nga dito sa UAE, kasi uso na rin ngayon na pag sumasakay sa taxi, minsan hindi ka rin sinasakay. Ako naalala ko nung araw sa Pilipinas, kung kailan pa naman ang lakas ng ulan, ang dami-dami mong bitbit, nandoon ka sa Timog, nandoon ka sa may Makati, kung saan mang ang hirap makasakay. Finally, nakasakay ka. Pagsakay mo, tinanong kung saan. Ayaw pumayag, ibinaba ka. Paano mo naman hindi minsan natutukso na pagbaba, mapaplatan ka rin. Ma-aksidente ka rin. Iba pa nga, iniisip pa magkakakanser yung kamay mo. O kung ano pa ang mga iniisip. Resist the temptation to curse people. Resist the temptation to say all of these bad things to happen to others. Meron pa yung karugtong. Ito yun.
This means that we are not happy when bad things happen to other people. A good person is not happy when bad things happen to other people. Even people we don't like. Kunyari, mag-boyfriend kayo, hiniwalayan ka, baka nga nung hiniwalayan ka, pinagtaksil lang ka pa. Tapos tagal na nun, nakapag-move on ka na, meron ka na rin sariling love life, tapos siya may sariling love life. Kaso, connected pa rin kayo dalawa sa Facebook. Nalaman mo, iniwan siya rin nung kung sino man yung babae at kanya. Tapos, ano ginawa mo? Tinag mo siya ng picture mo ngayon na ang saya-saya mo kasama ng bago mong boyfriend. Tinag mo siya na nag-honeymoon kayo sa Paris, France at kung saan-saan pa. Gusto mong dikdikin, durog na nga, wasak na nga ngayon, happy ka pa na unhappy siya. Ganun din yun. Yung wishing harm and enjoying that other people are experiencing some form of misfortune, hindi magandang bagay yun. Hindi mabuting tao ang masaya. Pag may nangyayaring hindi maganda sa ibang tao, minsan may mga Christians guilty pa dyan na siguro pinapunish siya ni God. Siguro ito na yun, yung hagupit sa kanya ng Diyos. You know what's that? Self-righteousness. Kasi ang feeling mo, ikaw lang righteous. Kaya tuloy ang Diyos, ikaw lang ang poproteksyonan. At yung mga nakagalit mo ngayon, puro kamalasan ang mararanasan nila sa buhay. Ang tawag dyan ay self-righteousness. Minsan may mga preachers, may mga churches, ganyan pa ang tema ng kanilang turo. Kaya pati ang kultura ng kanilang kongregasyon, ganun din. Minsan sinasabi pa nila, huwag kayong mag-alala, tayo mga born again, tayo mga Christian. The Lord is on our side, which is the truth. Tapos sabihin, pero yung mga mag-anak nyo, mga hindi mananampalataya, sa demonyo silang lahat. Yung may mga gano'n agad na pinatutunguhan. That's not how godly people think. That's not how godly people speak. Good people do not curse. Pag nabalitaan nyo, may kamag-anak kayo, hindi mananampalataya o hindi part ng church. May nabalitaan kaibigan ninyo, may ginawa sa inyo masama dati, tapos may pangit na nangyari sa kanila. Ano dapat ang ginagawa natin? Pinagpipray sila. Pinagpipray natin na ang Panginoon tulungan sila, i-comfort sila. Hindi pinagpipray natin, Lord, thank you, at nararanasan na niya hagupit ng iyong mga kamay. Good people do not curse. Huwag hangarin ang hindi magandang bagay sa kapwa. Huwag hangarin ang hindi magandang bagay sa kapwa. Ito pa, good people don't gossip. And everybody say amen. One more time. Good people don't gossip. Everybody say amen. One more time. Lalong-lalo na pag hindi kayo ito. Good people don't gossip. Amen. Mga sinungaling. Proverbs 11:13 says, a gossip goes around revealing a secret, but a trustworthy person keeps a confidence. Ano ibig sabihin niyan? Good people, they do not talk about the lives of other people. They do not enjoy talking about the lives of other people. May ganyang tao. Pag break sa kumpanya, hili ka dito, Mars. Yan, yung word na Mars. Kadalasan ang gumagamit niya, mga chismoso, chismosa. Mars! Kadalasan alam mo na may bagong chismax. Buti na lang, pag tinitingnan ko kayo ngayon, wala akong nakikita dito na mahilig gumamit ng Mars. Good people, they don't enjoy talking about the lives of other people. And usually good people, they're too busy living a good life that they do not have the time to talk about the miseries of other people. Ang taong kadalasang may time sa ganyan, yung wala kasi pinagkakabisihang magaganda sa buhay. Pero pag ang tao yung punong-puno ng mga dakilang pinagagawa ng Diyos, ministry, meron siyang iba Bible study, meron siyang worship, meron siyang mga gagawin, aayusin, may time ka pa. Wala. Pahinga mo nga, hindi mo ma-schedule, chismis pa. Kaya believe ka dun sa ibang mga tao, kung makapag-complain, wala akong pahinga, yung busy-busy ako, pero Mars, bakit? Ano meron dyan? Biglang may lakas, biglang may energy, nagkaka-time. Good people do not enjoy talking about the lives of other people, especially if it's not something nice. In fact, nakikita mo dun yung breeding, yung tao na pinalaki ng wasto ng kanyang magulang,
Pag naririnig na niya na pinagchichismisan na isang tao, parang, ay, pass muna ako dyan. I'll probably do something else. Or you probably even will discourage people who's doing this and say to them, huwag natin pag-usapan yung buhay nila. Because that's the more nobler thing. Akala ng ibang mga tao yung hindi ka lang sumali, okay ka na, be more noble. Ikat mo sila. At sabihin mo sa kanila, hindi nice yung ganyan. Kayo rin, gusto niyo pinagchichismisan kayo, and then para silang binuhusan ng malamig na tubig, and then you did something good on that day. What is very famous statement? Evil men triumph when good people do nothing. Kaya akala mo okay ka na kasi hindi ka, nag-walk out ka lang? No! Pag may chance ka pa, ikat mo pa, sabihin mo, this is not nice. We're talking about somebody that's working in our company. May mga kumpanya dito, may mga uma-attend sa ating church would tell me, Pastor, in our company, grabe ang chismisan. As in grabe. To the point that a person would want to resign, a person would want to leave an accommodation, a person's life gets ruined kasi sakit yan. Yung paninismis, sa demonyo yan. Yung paninira ng kapwa-tao. Kaya kahit pa nga minsan may element of truth, hindi dapat ikaw ang mensahero. May nagsabi ba sa yung kartero ka? Hindi naman, di ba? Iba naman ang profession mo. Pero marami sa atin parang mga kartero ng demonyo na nagpapakalat ng mga bagay-bagay sa benta. Ibang usapan naman. Pag halimbawa, naatasan ka ng kumpanya mo, ng pamilya mo, ng church mo, na meron ka dapat imbestigahan, meron ka dapat malaman, and then alam mo rin na ibibigay mo lang yung impormasyon na yun sa mga taong dapat pagkabigyan nun. That's also a different thing. Pero yung gossip, that's your part sa chismisan, pray to the Lord. Lord, alisin mo ako sa ganyang mga usapin. Especially if we have been asked to keep something confidential. Especially kung may nagsabi sa'yo, pwede ba kita magpagkatiwalaan? Pag nakikita kita sa church, parang kibait-bait mo. Isa ka dun sa mga leaders na tumatayo, pwede ba akong magtiwala sa'yo? Tapos, sa loob-loob mo lang, nagkamali ka ng ginapitan. Di mo alam, taga-ABS-CBN ako nung araw. Isa ako sa researcher ng The Buzz. Pag alam mong hindi mo kaya, be honest, sabihin mo, ate, wrong number. Kahinaan ko yan. Huwag na lang sa akin. I-repair kita. Yon. Alam niyo ba kahit sa doktor, isa sa pinakamahusay na doktor, yung kaya niyang aminin sa kanyang pasyente na hindi niya kaya yung pinagagawa ng kanyang patient. At anong gagawin ng doktor na yon? Referral. I will refer to you to Dr. A, B, C. He's better in this area. Ganun din tayo. You be honest and tell to this person, ate, hindi pa ako ganun ka-mature sa ganyang bagay, but maybe we could go to kuya or to ate or to pastor or to this Bible study leader kasi talaga namang may mga bagay sa buhay ng tao na tansyahin mo kung kaya mong bitbitin tulad ng, ano ba yung gusto mong sabihin? Kasi, kuya, paggabi, lumulunok ako ng bato. Ako sumisigaw ako ng darna. Hindi alam ng asawa ko. Ang alam niya, engineer ako. Ang alam niya, macho ko. Kaso gusto ko talaga ng bato. Kasi hindi mo pala kaya yung ganyang klase mga bagay-bagay. Sabihin mo sa kanya, cut mo na and say, I'm not that good at these things. I could refer you for counseling, for prayer. At kung ikaw man yung naatasan na dalhin yan, i-value mo yun. Kasi para sa ibang mga tao, that's their gem. That's their private life. At napakaraming mga tao, kahit sa mga churches, biktima ng mga nangako na itong lihim na ito'y dapat lihim, ngunit ito'y ikinalat. Nakasira, nakawasak, at patuloy na nananatiling hurting many people regarding this matter. And even as a preacher, it is one of my prayers to the Lord. Panginoon, tulungan niyo po ako na pag may nagpapa-counsel sa akin o pag may nalalaman ako sa buhay ng mga kapatiran, matansya ko yung tamang pagsasalita, kung kailan dapat magsalita, at paano sabihin na hindi mo naman na di-divulge yung personal lives ng ibang mga tao o parang meron kang pinatatamaan. Napakahirap nun. And I will have to confess that there are times that probably that I also falter in this area. Ang hirap kasi.
Lalo-lalo na kung kinausap ka pa bago pa mag-preach, yung worship 7:30, kinausap ka ng 7:20. Kaya like ko sinasabi, may papaka-counsel ka, 9 p.m. naman yung tapos na yung worship service. Dahil sige ka, masasama yan sa 8:30. Dahil between 8:30 to 9 o'clock, ang preaching. Siyempre tao lang, pinasok sa kanan, lalabas siyempre sa kaliwa. It's hard. It's difficult. But we try our very best. We try our very best. At dapat ang preacher, kahit kailan, hindi nagpapatama kahit pa nga sa miyembro niya. Hindi niya iniisip ang preaching niya, bagay ito kay ganito, bagay ito kay ganyan. No. At lalo na kung may sensitive matter in your life, you keep this confidential. And in passing, and before we end, one of my prayers is, Lord, teach not only me, but many of our leaders to become wise, dependable, and trustworthy spiritual counselors. Dahil kailangan ng maraming tao yan. Ang gusto ko nga si Lord mag-raise up ng maraming counselors dito sa church. Pray for us that many will rise up to become like this. Kaya, wag sumali sa mga chismisan. Wag sumali sa mga chismisan. And last, good people don't lie. Good people don't lie. Colossians 3:9. That as much as possible, we should always tell the truth. That we should not intentionally deceive people. Iba naman yung halimbawa, wrong info lang, pero there are people who intentionally deceive others. Nakakahiya, lalo na pag ikay Christian. Ako minsan pag meron ako kinakaunselan, there are people who come to me. Alam ko na, kung 3 stages yan, stage 1, 2, and 3, kung 3 meetings yan, meeting 1, 2, and 3, pwede yung meeting 1, 80% nun hindi yung totoo. Siyempre, tinatansya ka pa niya. Meeting 2, kalahati, nagiging totoo na. And then baka doon sa pangatlo pa lang, doon pa lang yung buong katotohanan. Ayoko rin i-force yung truth out of a person eh. Kailangan naturally, it will come out. Pero sometimes, na-amazing ako sa mga tao na, inisip siguro nila, nauuto nila ako. Inisip siguro na, ba sinasabi nila, parang buong-buo yung pagtanggap ko ng kanilang kwento. Buong-buo yung pagtanggap ko ng kanyang pagkatao. Pero by experience also as a minister, you would know, hindi pa niya kaya sabihin yung buong-buo. You also don't force it on people. Pero ikaw ngayon, naririto ka, pag-pray mo sa Lord, I don't want to lie. I don't want to be a liar. I don't want that there are parts of my life na hindi totoo. Huwag maging sinungaling. Huwag maging sinungaling. Kung ang profession mo, trabaho mo, para maging successful ka, kailangan sinungaling ka. Pag-pray mo sa Lord, palitan ang profession mo. Kung may asawa ka at lagi ka nagsisinungaling sa asawa mo, pag-pray mo, palitan na ang asawa mo. Mali. Pag-pray mo, nabaguhin ng Lord ang puso mo. Kasi hindi pwede nagsisinungaling ka sa asawa mo at ang lahat ng asawa magsabi ng Amen. Pag tinanong ng asawa mo saan ka galing, dapat sinasabi mo lagi ang buong katotohanan. Pag halimbawa tinanong ka ng asawa mo, kung ex mo ba yan, kung may nangyari ba sa'yo ni ganyan, dapat kung tapos na ang lahat, kaya mo na sabihin yung buong katotohanan sa asawa mo dahil your wife or your husband deserves the trust that they're giving to you. Yan ay isa sa napakahirap, yung magkaroon ng lamatang relasyon. Alam yan ng maraming mga babae na pinagtaksilan ng kanilang asawang lalaki. At ganoon din naman ng maraming lalaki dahil hindi naman exclusive to men ng unfaithfulness. Na alam nila yung ibig sabihin na mapagtaksilan ng kanilang karelasyon, babae yan o kung sino man. Good people don't lie. Dagdagan mo pa, good people do not live in a lie. Hindi na lang yung nagsisinungaling, yung buong lifestyle na niya kasinungalingan. Kasi ang tao na masyado nang sanay sa isang buhay na puno-puno kasinungalingan, hindi na niya nadidistinguish yung truth. Hindi mo man kaya maging totoo sa lahat ng tao, maghanap ka man ng isang tao na siya'y nakakaalam ng buong katotohanan. Hanggang sa pag-grow ka na sa ministry and then you realize, I'm becoming more truthful. I'm becoming more of a person that God wants me to be. Let me end this by saying, don't intentionally deceive people. Masama yun. Pangit yun. Ayaw ni Lord nun. Hindi yun mabuting tao. Hindi mo pala talaga mahal, ba't mo liniligawan? Asawa mo na, ba't mo pinagtataksilan?
Boss mo, hindi mo sinasabi yung totoo. Nangungupit ka ng mga paperclip, ng mga kopomban. Pastor mo, nagpa-counsel ka pa. Harap-harapan, tinawag mo pang lingkod ng Diyos. Tinitigan ka pa sa mata, pero ang galing mo na sobra. Kahit po titigan nyo yung mata ko. Mga taong ganyan. Kaya usay na sa kasinungalingan, they're deceiving themselves. Kasi akala nila na kahit magtitigan, yung hindi siya nagbiblink, makukonvince niya yung pastor o yung lingkod ng Diyos na, totoo nga sinasabi, ito kasi siya nagbiblink. Hindi naman lang nakukuha sa ganun yun. Hindi mo nahalata. Dahil hindi nga na nagbiblink yung mata, yung kamay mo naman, ganun. Lumalabas siya, nagmamanifest siya sa ibang paraan. And eventually, God will expose you. Pag hindi magandang bagay, kasamaan, it's a deception towards people, God will expose it eventually. Good people don't lie. Kaya sabihin niyo sa inyong mga katabi, huwag magsinungaling. Huwag magsinungaling. Knowing all of these things, the challenge for us is simply this. Let us learn to speak what is good, which pleases God and encourages others. Let us learn to speak what is good, which pleases God and encourages others. Aming Diyos at aming Ama, kami po'y lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. At iniiling po namin, Panginoon, na turuan niyo po kami na magsabi ng katotohanan, magsabi ng kabutihan, at magsabi ng mga bagay na nagpapatibay ng aming pagkatao, ng aming pananampalataya. Teach us, Lord, to speak like a good person. Kaya mga kapatid sa Panginoon, as all of us are here today, at meron tayong mga prayer requests na gusto po natin ibigay sa Panginoon, ba't hindi po natin itaas ang dalawang kamay natin sa Kanya at tayo po'y mananalangin para sa ating mga prayer request. Let us lift our hands to the Lord and pray to Him. Aming Diyos at aming Ama, as we lift our hands to You, alam mo, Panginoon, ang iba't ibang pangailangan ng iyong mga anak. Financial needs. Pangangailangan ng kanyang pamilya. May mga pinagpipray kami ngayon, Lord, na nawalan ng trabaho. Bigyan mo ng trabaho. May pinagpipray kami, Panginoon, na naghahanap ng trabaho. Bigyan mo ng trabaho. May mga pinagpipray kami, Lord, na may mga sakit, may mga karamdaman. Pagalingin mo in Jesus' name. And Lord, we pray for people with dreams, with desires, Lord. In their hearts, hopes and dreams we lift to You. We trust in You, Lord, that truly our God will provide for all of our needs. Thank You, Jesus, for today. We worship You, Lord, as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, deserve prayer. And all God's people say, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.